kung tanggalin si Claire Castro, utang na loob, hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy, wala stand-up. Pinagtsaka na po namin si Claire Castro. O parang awa nyo na. Hayaan nyo naman kami matawa. Nagpapaniwala kayo kay Boying eh. May sinabi namang ayos yan. O di ba mismo kanyang prosecutor general, kinontra siya. Yung si Dong Padulyon. Sinabi, hindi pwedeng aksyonan ng DOJ ang sinasabi nito si alias Toto. Wala pa kang affidavit yan eh. Alam nyo, yung ginagawa ng DOJ ngayon, that is lousy criminal investigation. Ang unang-unang gagawin mo, kung meron kang testigo, number one, ay lie detector test mo. May lie detector test na ba yan? Pangalawa, pa-issuehan mo o pa-execute mo ng affidavit. Bakit? Para pag lumabas sa huli na siya nagsisinungaling, pwede siyang idemanda ng perjury. Yan ang mga safeguards. Ito, wala pang affidavit nga eh. Nagsisisid na sa taal, kung sino-sino nang itinuro, dinawit na yung mga ibang tao, pati si Gretchen Barreto, pati yung sa PCSO. Alam nyo yung dinadawit yung retired judge sa PCSO, si Judge Reyes. Bakit kaya niya dinadawit yun? Dahil ba yun ang pinakamalakas na kalaban niya sa pagiging ombudsman? Eh mga tirada ni Boying eh, huwag niyo masyadong papansinin yan. Sir, kayo ba pabor na maging ombudsman si Boying? Ay hindi siyempre. Hindi dahil siya si Boying Remulla. Ngunit because of his circumstances, teka muna. Sus nilang ang Mr. President. May natin si Tatay Davis. Alam niyo, unang-una, kita niyo ba, sino ba yung mga naging ombudsman? Ang unang-unang ombudsman, Conrado Vasquez. Yan ay retired Court of Appeals Justice. Ibig sabihin, hindi siya politiko. Kasi ang inuusig, ang iniimbestigahan ng ombudsman, mga politiko. O, sino sumunod? Si Aniano Desierto, hindi rin politiko. O, si Conchita Carpio Morales, bagamat may mga kengkoy siyang ginawa kasi kamping-kampi siya kay Noynoy. Can you imagine sa 44 na demanda kami? 44 counts of homicide through reckless imprudence ang dinimanda niya kay Noynoy para masabi lang may dinimanda. Crap, saka usurpation. O, pero at least retired justice. Si Martinez, retired na justice, di ba? O pa-retire pa lang, kinuha sa judiciary. Ibig sabihin, may judicial temperament, neutral, hindi politiko. Walang ombudsman na naging politiko. Pag inilagay mo dyan si Boying, unang-una, tao ng presidente, very obvious naman. Hindi naman may magkakaila eh. Huwag na tayo maglokohan, Mr. President. Ang sabi nyo, hirap kay presidente pag nagsasalita gano'n eh. Paano kung maniniwala dyan? Huwag na tayo maglokohan, Mr. President. Kaya mo ilalagay si Boying Remulla dyan. So, protektado ka sa mga demanda even beyond your term. Pero more than that, bakit hindi pwede si Boying? Si Boying ay politiko. Ang tagal na niyang politiko. Meron niyang kapatid na nasa politics, may anak. May mga kamag-anak. Let's say, naging ombudsman siya. Ang dinimanda mo ay si John Vic Remulla. Di ba? At naabswelto. Whether tama o mali yung ginawa mo kay John Vic, may duda. Dahil kapatid mo eh. Yun ang iniiwasan sa ombudsman. Dapat ang ombudsman, isang taong mataas ang kredibilidad. Si Boying Remulla, walang kredibilidad, face it or not. Alam niyo, ayaw ko sanang magsalita laban kay Boying. Kasi, ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong doktor, ay malapit na daw. Yung kanyang susunod na check-up. Kasi may sakit siya. Malapit na yung check-up. Ayaw ko na i-stress check-up pala, check-up. Check-up lang. Kayo naman Pero, hindi pwedeng maiwasan na magsalita tayo sapagkat kapag yan ang nilagay ng Pangulo, ng Ombudsman, 7 taon, walang kredibilidad ang Ombudsman. I'm telling you, walang kredibilidad. Kaya Mr. President, umaapil naman kami sa inyo. Sa dami ng kapalpakan ginawa nyo, pati yung July 27 na linggo, ginawa nyo special non-working holiday. Hira naman hindi balik nyo na lang ang pagkakamali nyo. Yung linggo, ginawa nyong holiday. Okay na, mapapalampas na namin yun. Pero huwag na sana kayo magkakamali na gawing ombudsman si Boying Remulla. Otherwise, you can flush your credibility down the drain. Attorney Topacio, di po ba kayo ngayon ang spokesperson ng PDP? Para lang po sa impeachment. Para sa overall po, ang boss ko rito ay si Attorney Raul Lambino. Yun. To be clear po, no po.
Para sa impeachment lang po Opo, yun. opo. Okay. Thank you po, Atty. Tupac. And then ano po yung masasabi nyo na ilang araw po bago lumabas si Atty. Claire Castro kasi hindi pa agad siya nagpa-press briefing. Kinabukasan pa po. Ngayon, nung nagpa-press briefing po, siya po ay nag-speech na hindi raw po totoo at fake news daw po yung mga kumakalat na balita. Ano po masasabi niyo po? Anong balita po yun? Na hindi raw po totoo, hindi raw po kasama sa entourage si Paulo Tantoco po, yung sa pagkamatay po niya sa ibang bansa po. Inireport na nakasama siya sa entourage. Oo, di ba? Yun po ang sabi niya. At mga fake news daw po yung journalist. Ano po masasabi ninyo? So fake news ang Inquirer, fake news ang Philippine Star, fake news ang Manila Times, Daily Tribune kasi matagal nang na-report yan na nandun sila for Manila International Film Festival kasama si Paulo Tantoco. Pero iiwanan ko na doon yun kasi hindi po saklaw ng aking authority dito sa PDP. Pero ang akin, ito nananawagan na rin tayo sa Pangulo natin. Di ba nag-courtesy resignation niya si Claire Castro. Mr. President, umaapila po ako sa inyo. Huwag mo si Claire Castro. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mawawala po kami ng source ng katatawanan. Alam niyo, mahirap ang buhay at baka na naman ngayon, mataas ang presyo ng bilihin at traffic. Ang dami pong naghihirap, ang taas ng self-rated poverty. Ang konsolasyon lang po namin, ang konsuelo na lang namin, may magpagtawanan kaming galing sa Malacanang bukod sa inyo. Oo. So, utang na puntang galing si Claire Castro, utang na loob, hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy, mga stand-up. Pinagtsatsagaan na po namin si Claire Castro. O, parang awa niyo na. Hayaan niyo naman kaming matawa. Once a day. Saka pwede po ba si Claire Castro na lang lagi nagsasalita? Wala na iba. Message lang po natin sa sambayan ng Pilipino po, Atty. Topacio. And seriously, ang panawagan ko sa mga Pilipino, huwag po tayong pumayag dito po sa pagmura ng ating mga karapatan itong pamahalaan ito. May nagsabi po na American jurist, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. Ngayon po, ginawa yan kay Pangulong Duterte na dating Pangulo. Gusto nilang gawin kay Senator Bato. What is to prevent them from doing that to you? Hindi nyo malaman kung sino sa inyo susundin ang isusunod. Masaya kayo ngayon or wala kayong pakialam dahil sasabihin nyo, wala naman kami pakialam din sa ICC, sa impeachment. Pero darating pong araw, pag namihasa itong gobyernong ito na lagi na lang pong nilalabang ang ating batas, yung mga karapatan nyo po ang susunod na malalaman. Kaya, you have to stand firm because the price, eternal vigilance is the price of freedom. Salamat po. Thank you, Atty. Topacio. Thank you very much. Oo naman.